maximum siguro. So we already have 40 in our gym. We're opening another 15 patients. Then the rest, sana po mailipat namin sa ibang hospital. Leptospirosis ward sa National Kidney and Transplant Institute naabot na ang maximum capacity. NKTI nananawagan na ng tulong sa Department of Health at iba pang ospital. Well, unang-una tungkol kay General Karamat, no? Mukhang marites lang yun na merong ganong pag-uusap o merong ganong naganap na meeting. Alegasyon ng pag-pressure umano sa ilang police officials na tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinawag na chismis lang ni Congressman Ace Barbers. Test natin yung pag-integrate ng signaling system. Ang signaling system sa railway, ito yung kumbaga nag-signal sa mga trains na kung may paparating, kailangan niya mag-stop. So it's a safety component. Mahigit 200,000 mga pasahero kada araw inaasahang maapektuhan ng gagawing weekend suspension ng biyahe ng LRT1. Unang Joint Coast Guard exercise isinagawa ng Pilipinas at Vietnam sa bahagi ng West Philippine Sea. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Layunin ng K-12 curriculum na palakasin ang pundasyon ng mga mag-aaral sa mahalagang paksa at kasanayan. Kasama na rito pagkakaroon ng sapat na kakayahan upang makapagtrabaho pagkatapos ng senior high school. Kanina, isang kasunduan ang pinasok ng Department of Education at Private Sector Advisory Council na naglalayong tulungan ang mga magtatapos dito na magkaroon ng dekalidad na trabaho. Layon din itong resolbahin ang problema ng jobs at skills mismatch ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nagpirmahan naman yung P Corp at saka yung Department of Education na mag-partner para yung senior high school curriculum natin gagawin nating akma sa mga pangangailangan ng industriya. Job-ready graduates, ito ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magtatapos ng senior high school. Kahapon, sinaksihan ni PBBM ang paglagda sa Memorandum of Agreement ng Department of Education o DepEd at ng Private Sector Advisory Council Job Committee na naglalayong ipatupad ang Enhanced Work Immersion Program. Sa pamamagitan ng Private Sector Jobs and Skills Corporation o P-Corp, babalangkas ng mga hakbang upang resolbahin ang problema ng jobs at skills mismatch ng bansa. Nakapaloob sa MOA ang mga elemento tulad ng mas maayos na work immersion experience para sa mga estudyante at pagbibigay ng maraming oras sa kanila upang matutunan ang kinakailangang kasanayan na akma sa kasalukuyang pamantayan ng iba't ibang industriya. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, may mga maaaring pagpilian ng mga estudyante kung anong industriya ang nais nilang pasukan. Bibigyan din natin ng parang menu or pagpipilian ang mga magulang, ang mga estudyante kung ano yung natitipuhan nilang pasukan na industriya o trabaho. Meron na silang makukuhang work experience, on-the-job training, work immersion, at hindi lang yung padaplis na work immersion na sandali, 1 linggo, 2 linggo, kundi babad talaga sila. So makakakuha sila ng skills and masa-certify sila. Ilang industriya na ang nagpahayag ng intensyong sumali sa pilot program na ito. Kabilang na ang Semiconductors and Electronic Industries in the Philippines, IT Business Processing Association of the Philippines, Philippine Constructors Association, Confederation of Wearable Exporters of the Philippines, gayon din ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, iPeople, SM Group of Companies at Go Negosyo. Ayon sa DepEd Chief, ang hakbang na ito ay alinsunod sa kauntusan ni Pangulong Marcos na magkaroon agad ng trabaho ang mga magtatapos sa senior high school. Yun ay galing sa kanyang utos na kailangan yung mga senior high school graduates natin magkaroon ng trabaho pagkatapos. Dahil yun ang pangako natin nung pinasa natin yung K-12 reform. Medyo naging controversial yan yung taong 2012-2013.
Nagsasagawa na ng konsultasyon ng DepEd at PISA kasama ang mga stakeholder upang makabuo ng guidelines para sa pilot program na ito na inaasahang magsisimula sa 2024 to 2025 school year. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Tinawag na chismis ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert X. Barbers ang aligasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban kina Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Samantala, inaasahan na mga harap sa House Quad Committee hearing ng extrajudicial killings at mga krimeng iniugnay sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS si Police Major General Romeo Karamat Jr. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Well, unang-una tungkol kay General Karamat, no, mukhang marites lang 'yon, no, na merong ganong pag-uusap o merong ganong naganap na meeting. Chismis lang ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Ang aligasyon laban kina House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Base sa pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong Miyerkules, August 7, nakatanggap umano siya ng mahalagang impormasyong kinausap umano ni na dating Senador Antonio Trillanes IV at National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon, ang retired at active police officials na iniimbestigahan ng International Criminal Court Special Prosecutor sa harap ni na Speaker Romualdez at Congressman Co. Ginawa ni Representative Barbers ang pahayag matapos ding itanggi ni Representative Co ang aligasyon sa kanya ng senador. Sa naunang pahayag ni na General De Leon at Congressman Co, si Police Major General Romeo Karamat Jr. ang nag-alok na ihayag ang nalalaman niya kaugnay ng extrajudicial killings at war on drugs ng dating administrasyon kapalit ng appointment nito bilang hepe ng pambansang pulisya. Si Congressman Chair Saldi Co has vehemently denied, no? Sabi niya na wala namang pong gano'n, no? The only occasion where he met the good general was maybe I think twice, no? At wala namang pong pinag-usapan kung ang Marites ay tungkol doon sa appointment na hinihingi bilang Chief PNP, gaya ng paninindigan ng ating speaker, wala naman po sa powers ng ating speaker yung mag-appoint po ng isang Chief PNP. Samantala, naniniwala naman si Congressman Barbers na dadalo sa pagdinig ng House Quadruple Committee si Police Major General Karamat Jr. Binuo ang Quadcom upang pag-isay na lang ang ginagawang investigasyon ng Kamara kaugnay ng mga krimeng iniuugnay sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS, extrajudicial killings sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte at operasyon ng illegal na droga. All those people we invited sa POGO hearing, the likes of the mayor of Porac, the mayor of Banban, yung acting mayor ngayon, the CIDG personnel, the PAGCOR officials, and some PNP generals, no, including General Karamat, and we will also invite maybe General Mata, no, ng PIDEG, yung Philippine National Police Drug Enforcement Group. Gate ng kongresista, bukas ang pagdinig sa lahat ng nais na maghayag nang nalalaman nilang katotohanan kaugnay ng matitinding issue, subalit wala silang hinihinging kapalit. Sa August 15, araw ng Huwebes, itinakda ang unang pagdinig ng Quad Committee. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpasaring si Vice President Sara Duterte sa PBBM administration kaugnay ng issue sa tamang pamumuno ng isang leader at sa issue ng flood control projects. Sa inilabas sa pahayag, muli nitong iginiit na Filipinos deserve better mula sa mga opisyal ng pamahalaan na pinasasahod ng taong bayan. Anya, minsan na rin siyang nalubog sa baha gaya ng dinaranas ng marami nating kababayan dahil sa problema sa flood control measures. Dahil dito, gagamitin niya ang kanyang posisyon, resources at platform upang maging boses ng mga Pilipino at ipakita sa mga opisyal ng gobyerno ang tamang paraan ng pamumuno.
Sa issue ng flood control, sinabi niyang dapat magkaroon ng pag-aaral at plano upang hindi na mag-imbento ng proyekto ang Department of Public Works and Highways. Sa huli, binigyan din ni VP Duterte na ang isang tunay na lider ay tapat dapat sa kanyang sinumpaan at sabayan at hindi nauudyukan ng pera, droga o champagne. Nag-shoutout din ang Vice Presidente sa Japanese government at sa JICA dahil sa pagtulong nito sa Davao City. Ipinagtanggol ni Senator Amy Marcos ang kaibigang si Vice President Sara Duterte sa mga pahayag nito sa pamahalaan. Naniniwala ang presidential sister na mga sinabi ng Vice Presidente ay pareho lamang sa mga hinaing at mithiin ng lahat ng Pilipino. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, sa palagay ko, ang pinahiwatig naman ni VP Sara, pareho lang sa lahat ng mithiin, ng lahat ng Pilipino. Pitik sa administrasyon, ganito ay nilarawan ni Senador Amy Marcos ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga problema ng bansa. Partikular ang nararanasan ng mga mamamayan na kagutuman, kahirapan at madaling maging biktima ng mga krimen. Ayon sa presidential sister, ang mga sinabi ng Vice Presidente ay pareho lamang ng mga nais masolusyonan ng ibang mga Pilipino. Yun rin naman ang gusto natin, na mawala yung baha, maibsan yung bagyo, na yung PhilHealth ay talagang tumupad sa kanilang mandato, magkaroon ng murang pagkain at yung peace and order talaga namang matiwasay na ang ating buhay. Yun lang naman talaga ang ating hangarin lahat tayo. Ayon pa kay Senator Marcos, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga bagay na dapat isaayos sa pamahalaan. Ngunit sa kabila ng mga issue, sinabi nito na nananatili ang pagkakaibigan nila ni VP Sara. Oo naman. Ako ayoko nakikipag-away, ako inaaway. Yun ang problema. Ayoko talaga makipag-away. Gusto ko sana unity forever, pero mukhang wasak na yun eh. Talagang nakakasama ng loob. Umaasa naman si Senador Marcos na kahit sa gitna ng hidwaan, mananatiling prioridad ang pagtataguyod sa bansa at pagpapabuti ng kalagayan ng mga Pilipino. I hope there's still something that can be done kasi above everything else, dapat ang Pilipinas ang unahin. Maraming gutom, maraming nahihirapan, marami pang bagyong darating, kailangan magkapit kamay tayo at magkaisa. Sinabi rin ni Senador Amy Marcos na pag-uusapan pa ang magiging hakbang nila para sa darating na eleksyon at kung may totoong unity team pa rin na mabubuo sa 2025 elections. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binatiko sa mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ ang freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng kanilang leader na si Apollo Kibuloy at organisasyon nito. Giit ng kampo ni Kibuloy, walang legal na basihan ng nasabing kautusan at plano nilang questionin ito sa Supreme Court. Ito ang balita nila Lane Moreno. Hindi makatarungan. Ito ang sigaw ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa ulat na ipina-freeze ng Court of Appeals ang mga ari-arian at bank accounts ng kanilang grupo at leader na si Apollo Kibuloy. Sa isang payag, sinabi ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion na walang legal na basehan ang pag-i-issue ng order dahil hindi pa naman nahahatulan si Kibuloy. Hindi rin nila dapat idinamay ang iba pang ari-arian at accounts ng KOJC na wala naman kinalaman sa kaso gaya ng Children's Joy Foundation. Giit ni Atty. Torion, walang sapat na dahilan para sakupin ng order ang iba pang property at institusyon ng KOJC dahil lamang sa kasong isinampa sa iilang individual. Ayon sa KOJC, re-reviewin nila ang freeze order ng Court of Appeals at mag-aain sila ng motion upang ipawalang bisa ito sa Supreme Court. Sa resolusyon ng Court of Appeals, 20 araw ang bisa ng freeze order na inilabas bilang tugon sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban sa accounts at mga ari-arian ni Kibuloy at ng KOJC. Sakop ng freeze order ang 10 bank accounts, 7 real properties, 5 motor vehicles at 1 aircraft na pagmamay-ari ng KOJC. Gayun din ang 47 iba pang bank accounts, 16 na real properties at 16 na motor vehicles ng KOJC.
Damay din sa freeze order ang SMNI na television arm ng grupo ni Kibuloy, pati na ang accounts ng ilang kapwa akusado sa kasong sex abuse at qualified human trafficking. Sinabi ng CA na nakakita sila ng sapat na basihan upang sabihing may kaugnayan ng bank accounts ni Kibuloy sa mga iligal na aktibidad at krimen, kabilang na ang human trafficking, sexual at child abuse at money laundering. Samantala, ikinatuwa naman ng DOJ ang desisyon ng korte. So we're very happy na nag-issue na po ng freeze order ang Court of Appeals dito sa kaso ni Pastor Kibuloy. Yung basihan po nung freeze order ay yung dalawang sets ng kaso. Yung isang set ay nakabinbin po sa US, sa Amerika, at yung mga kaso po naman na nakabinbin dito ay yung qualified trafficking in persons as well as child abuse. So yun po yung naging basihan dahil yun po ang naging predicate crime dito sa pag-freeze ng mga assets ni Pastor Kibuloy. Inaasahang makakaapekto ang asset freeze sa operasyon ng KOJC at malilimitahan ang galaw ni Kibuloy na hanggang ngayon ay patuloy pang tinutugis ng mga otoridad. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagan. Natural lang sa atin ang magkaroon ng mood swings o biglaang pagbabago ng nararamdaman dulot ng changing levels ng brain chemicals. Ngunit dapat din natin bantayan ito kung dumadalas, lalo na sa mga kabataan dahil ang mga pagbabago sa mga kinikilos o behavior ng inyong mga anak ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng mental illness na kung tawagin ay bipolar disorder. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Bigla ang pagbabago ng mood, emotional highs, depresyon, at hirap mag-concentrate. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng bipolar disorder. Ang bipolar disorder ay isang mental illness na may kinalaman sa behavior ng tao. May iba't ibang klase at characteristics ang naturang sakit, ngunit halos pare-pareho lang ang epekto sa isang individual, liban sa tagal o duration na nararanasan nila ito. So if you think about it, it's like the North Pole and the South Pole. It's really opposite. So yung North Pole mo, ito yung mania, yung hyperactivity, irritable sila kung ano na ginagawa, bumibili ng kung ano, malakas ang risk-taking behavior, it could range from being promiscuous and naggasta lang sila ng gasta, very talkative, ganon, to the South Pole. South Pole is the depression. So masyadong bagsak ang energy, very hopeless, wants to die, so those kinds of things. So that's why it's called bipolar. Ayon kay Dr. Carmina Charmaine Bernardo, psychiatrist ng Makati Medical Center, may pagkakataon rin na in denial ang mga pasyenteng nakakaranas nito. Umaabot din sa pagkakataong nagiging bayolente sila, na karaniwang nakakapansin nito ay kanilang mga kaanak. Usually when they're in a mania, they deny. So usually pilitan yan pag pinasok. Wala akong sakit, ba't niyo ako papasok? Pero yung pala destroying stuff na nababato na nang-aaway na, because in their own mind, there is logic to that. Pero of course sa atin, it's not logical anymore. Ngunit maaari naman itong malunasan kung maaagapan. Kaya payo ni Dr. Bernardo, huwag mag-atubiling magpatingin sa doktor kung may napapansing pagbabago sa behavior ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng early intervention, magiging maayos ang kalidad ng kanilang pamumuhay. So, very important is that you have to remember, being bipolar is not a death sentence. Okay, we have help, we have medications, we have treatments. You have professionals that are ready to help you at any time. So please seek, professional help so that you would be able to continue with your life. The quality of your life will be okay. Because at the end of the day, we want you to be able to be free to do whatever you want to do with your life. At para sa iba pang impormasyon ukol sa bipolar disorder, manood lang ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang mga balitang nakalap ng UNTV News sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula Perth, Australia.
Naitakda na sa September 10 ang unang paghaharap sa debate ni na Vice President Kamala Harris at Donald Trump. Sa isang press conference, sinabi ni Trump na sumang-ayon siya sa 3 presidential debate na itinakda ng 3 giant networks sa Estados Unidos. May ilang mga bagay lang aniya na kailangang mapagkasunduan sa pagitan ng Republican at Democratic candidate gaya ng live audience at venue ng debate. Sa inilabas namang pahayag ni VP Harris, sinabi nito na umaasa siyang haharapin talaga siya ng former president. Well, I'm glad that he's finally agreed to a debate on September 10th. I'm looking forward to it and hope he shows up. Being the nominee, I've talked to my team. I want us to get an interview scheduled before the end of the month. Kampante naman si US President Joe Biden na mapagtatagumpayan ni Harris ang paghaharap nila ni Trump. Itinalaga na bilang bagong top official ng Hamas si Yahya Sinwar. Si Sinwar ay utak sa paglulunsad sa pag-atake sa Israel noong October 7, 2023. Ang pagpili kay Sinwar ay isang senyales na handa ang grupo na ituloy ang pakikipaglaban sa Israel. Nangako naman ang Israel na pupuksain ang bagong leader ng teroristang grupo. Arestado ng Austria Police ang isang teenager na pinaghihinalaang sangkot sa pagplano ng suicide attack sa idarausan ng concert ng American pop superstar na si Taylor Swift sa Vienna capital kamakailan. Ayon sa pulisya, ang 19 anyos na teenager na mayroong North Macedonian roots ay umamin umano na mayroon siyang sinumpaang pakikipag-alyansa sa isang leader ng Islamic group. Napag-alaman rin na mayroon umano itong nakaimbak na mga kemikal at iba pang mga armas sa kanyang bahay bilang paghahanda sa sinasabing suicide attack. Kasama umano sa plano ng suspect ang pag-atake sa nasa 20,000 fans ni Taylor Swift na nasa labas ng venue ng concert. Sa ngayon ay may 2 pang teenager ang hawak ng mga otoridad sa Austria na sinasabing kasabwat rin ng suspect sa naudlot na pag-atake. At yan ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Kinailangan nang i-convert ang gymnasium ng National Kidney and Transplant Institute para maging isang ward dahil sa dumaraming kaso ng leptospirosis. Nananawagan na rin ang NKTI ng tulong sa Department of Health at ibang mga ospital. Ito ang balita ni Jed Neresida. This is already our maximum siguro. So we already have 40 in our gym. We're opening another 15 patients. Then the rest sana po mailipat namin sa ibang hospital. Umabot na sa 67 pasyente na may severe symptoms ng leptospirosis ang naka-admit sa National Kidney and Transplant Institute. Ang bilang na ito ay mula August 6 hanggang ngayong araw August 9 ayon kay Dr. Romina Dangilan. Sa dami ng pasyente, binuksan na rin ng NKTI ang kanilang gymnasium para magsilbing leptospirosis ward. It's a very big surge in patients in NKTI. Kaya po nagbukas na kami ng isang lepto ward. Ito ngayon yung gymnasium sa National Kidney and Transplant Institute na pansamantalang ginawang leptospirosis ward, kung saan 40 pasyente ang nakakonfine ngayon dito at ang iba naman ay nasa ibang bahagi ng ospital. Inaayos na rin at planong buksan ang second floor ng Diagnostic Center ng NKTI bilang extension ng lepto ward. Puno na yung aming gym, which around 40 na patients. So currently, nag-survey na po, kasama namin po sila Dr. Liquete, na we identified kumbaga area that's in the second floor na pwedeng mag-accommodate para around mga 15 to 30 patients. Sa 67 pasyente, karamihan dito ay lalaki at 11 naman dito ay mga bata. Nakapagtala na rin ng NKTI ng 3 pasyenteng nasawi. Samantala sa emergency room naman ng nasabing ospital, lagpas na rin sa bed capacity ang mga dumarating na pasyente. Ayon kay Dr. Russell Villanueva, ang officer in charge sa ER ng NKTI, lagpas na sa bed capacity ng ER ang bilang ng
ng pasyenteng kanilang ina-accommodate ngayon kung saan nasa 20 rito ay leptospirosis patient. Capacity ng ER beds is 66 and we're 125 plus. So we have to accommodate itong mga pasyente na to. So kahit sa wheelchair ay aming binibigyan ng mga needed care and medications. Kaya nananawagan na ang NKTI sa Department of Health at iba pang ospital na may dialysis capabilities na tulungan na sila sa mga leptospirosis na pasyente. Actually, we're already referring patients now since yesterday. So I think nakalipat na tayo, natanggap na ng Tala Hospital ng 10 patients. So our director will call the director of Tala, please help us. We want to transfer some patients to you. Because itong hospitals kung saan tayo naglilipat ng pasyente, kailangan may dialysis capability. So kailangan meron silang facilities for dialysis para matanggap itong mga pasyente natin. Kulang din sila ng medical staff dahil sa dagsa ng pasyente. Pero sa ngayon, dahil dumadami ang pasyente, alam namin kulang, so nangihingi po kami ng tulong sa DOH at sa mga ibang hospitals, pati po ang Red Cross. Dahil dito, muling nagpaalala ang mga doktor sa ating mga kababayan, iwasang lumusong sa baha at kung hindi maiwasan ay magsuot ng proteksyon laban dito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdaos ng unang joint maritime exercises ang Coast Guards ng Pilipinas at Vietnam sa bukana ng West Philippine Sea. Sa kanilang training, ipinakita ng dalawang pwersa ang koordinasyon sa pag-apula sa mga sunog sa dagat at pag-rescue sa mga biktima. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Magkatuwang na binugahan ng tubig gamit ang water cannon ng BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard vessel CSP 8002 ang nasusunog na pass patrol boat. Saka nagsagawa ng aerial surveillance operation ng PCG helicopter upang alamin kung may casualty at ang eksakto nilang lokasyon. Nang makumpirma, agad i-deploy ng PCG at BCG ang kanilang rigid-hulled inflatable boats upang magsagawa ng rescue operation. Kasalukuyang itinatransfer ng Vietnam Coast Guard dito sa BRP Gabriela Silang. Yung biktima na kunwari ay nailigtas nila sa sinasagawa nilang pagsasanay ngayong araw. Maganda yung naging activity ngayon kasi at least meron po kaming nakita na mga senaryo na dapat nating improve. No? Pero itong hakbangin na ito ng ating gobyerno, particularly ang Philippine Coast Guard, in collaboration and exercise with the Vietnam Coast Guard, napakaganda po kasi at least magkakaroon tayo ng regional cooperation between ASEAN nation. No? Isa sa naging balakid sa pagsasagawa ng pagsasanay ay ang makulimlim na panahon at mataas na alon sa dagat. Nakita rin sa training na dapat pang i-improve ang paggamit ng aerial asset ng PCG para mas mapadali ang paghahanap at pagresponde sa mga nangangailangan ng tulong sa gitna ng dagat. Mahalaga po yung aerial surveillance kasi mas malawak po yung kanilang coverage na nakikita. And hindi lang po yung helicopter ang gusto kong tukuyin but also yung paggamit po natin itong mga drone. No? Malaking bagay po yan sa amin pong mga nasa barko para po ma-pinpoint namin yung talagang exact location ng mga victim natin or yung mga nangangailangan ng tulong. Ayon sa PCG, malaking bagay ang pagsasanay na ito, lalo na at claimants din ang Vietnam sa West Philippine Sea. At least ito magkakaroon po tayo ng magandang collaboration, cooperation with yun nga sa mga claimant ng West Philippine Sea. And being an ASEAN nation also, na maganda na magkaroon tayo ng at least yung isang direction, no, which is a rules-based na yun nga approach ng Pilipinas. 19 na maritime features sa South China Sea ang okupado ng Vietnam. Higit na mas marami ito kumpara sa 9 lamang sa Pilipinas. Bagamat nasa bukana lamang ng West Philippine Sea ang ginawang pagsasanay, sinabi ng PCG na hindi ito dapat bigyan ng masamang kahulugan ng China.
Purely po ito humanitarian exercise, humanitarian visit, and also goodwill visit po ng Vietnam Coast Guard. Umaasa rin ng PCG na magkakaroon din ng mga kahalintunad na pagsasanay ang iba pang bansang claimants din sa West Philippine Sea. Pinakahuling bahagi nitong pagsasanay itong passing exercise. Mahalaga ito sa bawat bansang kalahok dahil nangangahulugan ito ng pagbibigay pugay sa bawat isa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang magiging operasyon ng LRT Line 1 sa tatlong magkakasunod na weekend dahil sa gagawing integration ng signaling system sa mga bagong istasyon ng LRT1 Cavite Extension. Payo ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, sumakay muna sa ibang mga pampublikong transportasyon ang mga maapektuhang pasahero. Ito ang balita ni JP Nunez. Pag weekends, average yan 200,000 a day. So Saturday or Sunday, 200,000 yan. Naglalaro sa ganung range. Nasa higit 200,000 mga pasahero ang sumasakay sa LRT Line 1 sa kada araw ng weekend. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, kabilang dito yung mga pamipamilyang nagpupunta sa mga mall at mga estudyante sa mga universidad. Ang mga pasaherong ito ang inaasahang maaapektuhan ng gagawing weekend suspension sa LRT1. Batay sa kanilang anunsyo, 3 magkakasunod na weekend magtitigil operasyon ang railway. Walang biyahe ng tren sa August 17 at 18, August 24 at 25, at August 31 hanggang September 1. Yan ay mga araw ng Sabado at Linggo. Sa mga petsa na ito, walang operasyon ang existing line ng LRT1 mula sa Fernando Po Jr. Station sa Quezon City hanggang sa Baclaran Station sa Pasay. Ayon sa LRMC, magsasagawa sila ng integration sa existing system ng LRT1 at ng ginagawang Cavite Extension pagdating sa signaling system. Meron ding mga demonstration test na gagawin at operational exercises para tiyakin ang kaligtasan at reliability ng extended system. Kinakailangan itong isagawa upang ihanda ang LRT1 Cavite Extension Phase 1 sa inaasahang pagbubukas nito bago matapos ang 2024. Ito-test natin yung pag-integrate ng signaling system. Ang signaling system sa railway, ito yung kumbaga nag-signal sa mga trains na kung may paparating, kailangan niya mag-stop. So it's a safety component. Kailangan naming matest na mag-integrate or mag-connect ng mabuti yung existing system na ginagamit, no? Yung signaling system ng LRT1 ngayon at yung signaling system na in-install namin dun sa 5 bagong stasyon. Sa ngayon, nasa 99% na ang completion rate ng LRT1 Cavite Extension Phase 1 at kabilang sa kailangan na lang isaayos ang signaling system. Kapag nagbukas ito sa 4th quarter ng taon, 5 bagong istasyon ng tren ang madadagdag. Ito ay ang mga istasyon ng Redemptorist, MIA, Asia World, Ninoy Aquino at Dr. Santos. Abiso ng LRMC sa mga commuter na sumasakay sa LRT1 kapag weekend, planuhin ang kanilang mga biyahe. Maaari muna silang sumakay sa EDSA Carousel, sa mga jeep o kaya ay sa mga bus na merong mga ruta sa ibaba ng railway system. Rest assured na itong short-term inconvenience will bring in long-term convenience, and lahat po tayo are excited na sa Cavite Extension. Kailangan lang po namin itong gawin, itong mga extra preparations para tayo maging smooth yung ating pag-open ng Cavite Extension. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan na ng kaso ng U.S. Federal Grand Jury sa Florida sa Amerika ang dating chairman ng Commission on Elections o COMELEC na si Andres Andy Bautista at 2 pang executives
ng Smartmatic. Kaugnay ito na umano'y pagtanggap ni Bautista na suhol mula sa kumpanya na nag-supply ng voting counting machines at service provider noong 2016 elections sa Pilipinas. Ito ang balita ni Dante Amento. So kayo na po mag-research. Ako po, willing akong umarap sa kahit anong kaso. Okay lang po yon. Pero gusto ko po makakaroon ng kasagutan, bakit po nagli-lead sa iisang company lang? Isang araw matapos iugnay ni Incumbent Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Smartmatic ang mga paninira sa kanya at sa COMELEC, inanunsyo ng United States Department of Justice o USDOJ ang pagsasampa ng kaso ng US Federal Grand Jury sa Florida laban kay dating COMELEC Chairman Andres Andy Bautista dahil sa bribery at money laundering scheme. Tumanggap umano na nasa $1 milyong si Bautista mula sa isang election voting machine at service provider company kaugnay sa 2016 elections sa Pilipinas. Bagamat hindi pinangalanan ang kumpanya, ang partner ng COMELEC noong 2016 presidential elections ay ang Smartmatic. Kasama rin sa kinasuhan ang dalawang opisyal ng Smartmatic na sina Roger Piñate at Eli Moreno at isa pang dating executive din ng Smartmatic na si Jorge Miguel Vasquez. Ang perang ipinanuhol ay galing umano sa overpriced na mga makina at ipinadala sa iba't ibang bangko sa Asia, Europe at Amerika kasama na ang Florida. Sa pahayag ng Smartmatic, kinumpirma ng kumpanya na dalawa nilang empleyado ang nakasuhan dahil sa paglabag sa Foreign Corrupt Practices Act o FCPA. Habang nanatili pa namang inosente ang mga ito hanggat napatunayang may sala, kagad na nilang inilagay sa leave of absence ang mga ito. Dagdag pa ng Smartmatic, wala namang kasamang aligasyon ng pandaraya sa halalan at hindi rin nakasuhan ang kanilang kumpanya. Si Bautista naman sinabing may bahid politika at impluwensyado ng matataas na opisyal ng bansa ang kaso laban sa kanya. Lalaban niya siya para mapawalang sala sa korte at ipakita na wala siyang ginawang krimen laban sa pamahalaan ng Amerika o sa mga mamamayan nito o pinagsamantalahan o dinulutan man ang pinsala. Sa naunang pahayag ni Bautista, itinanggihan niya na humingi siya ng suhol sa Smartmatic o anumang kumpanya. Samantala, ayon naman kay Incumbent COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi nila inaasahan ang pangyayaring ito. Ito anya ay vindication para sa kasalukuyang pamunuan ng COMELEC. Ayon pa kay Garcia, nangangahulugan lamang ito na tama sila nang i-disqualify nila ang Smartmatic sa bidding para sa 2025 elections at sa mga susunod pang halalan sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Huwag palampasin ang isang gabi na puno ng damdamin at musika sa isang makabuluhang pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Wish 1075. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Tayong pinapasaya ng Wish 1075 mula sa mga awiting OPM na nagpapahayag ng ating mga damdamin at saloobin sa pagdiskubre ng mga bagong talento na nangangarap na magkaroon ng puwang sa music industry, pagtugon sa mga hiling at pagtulong sa ating kapwa na nangangailangan. Sa espesyal na selebrasyon ng ika-10 anibersaryo ng nag-iisang FM Radio on Wheels. Isang gabi na puno ng madamdaming kwento at musika ang inihanda ng Wish 1075. Katuwang ang KDR Music House para sa lahat ng wishers. Sama-sama nating saksihan ang handog nito Wish Date Obscure ngayong Agosto. Tampok dito ang isang istorya na siguradong magpapaantig sa ating mga damdamin. Isang kwento na magpapakita ng mga kasagutan sa mga katanungan. Kailan nagsisimula at nagtatapos ang pagkakaibigan? Did you know that Chris loves you? Kailangan bang ipahayag ang nararamdamang pag-ibig? Expression? Sometimes, it's in the silence of the lips. Anong mga katotohanan ang ihahayag ng panahon? Carlos, I need you to be brave. I won't understand.
why you choose obscurity over greatness? Lahat ng ito ay matutunghayan sa Wish Date Obscure na bibigyang buhay ng mga aktor na unang beses na makikita sa Wish Date. Sina Elijah Canlas, JC Alcantara, Karina Bautista, Bernadette Allison at Drexel Kern. Mas pinasaya pa ang selebrasyon dahil sa inihandang live performances ng ating mga paboritong OPM artist, ang Neo Colors, Silent Sanctuary, Stel, Gigi Delana and the Gigi Vibes, at KDR Music House artists na sina Esai, Hacky, at Letters from June. Ngayong linggo na yan, August 11, alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Huwag palampasin ang araw na ito, isang gabi ng kasiyahan at inspirasyon. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na itutuloy ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang Waste to Energy Project na dating ipinanukala ng lungsod para sa mamamahala ng basura sa lungsod. Sa halip, pinalitan ito ng Black Soldier Fly composting. Ito ang balita ni Grace Dr. Lero. The city of Baguio will be formally abandoning its waste to energy. Ito ang formal na pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pag-atras ng suporta para sa Waste to Energy Project ng lungsod. Matapos niyang marinig ang lecture ni Dr. George Emmanuel ng Diliman University sa forum kaugnay sa waste resource. Naipakita sa forum ang environmental, health at general impacts ng mga waste to energy plants. Ito yung gagamit tayo ng BSF technology, BSF larvae. Ito yung Black Soldier Fly para ma-hasten. Kasi ngayon inaabot siya ng mga 1.5 months bago siya convert into compost. With BSF technology, o yung tinatawag natin Black Soldier Fly, it will just take about 15 days. At pwede pa natin ma-hasten pa. Tapos we're now working also with a group of investors para magkaroon tayo ng 24 hours na composting din ng mga food waste. Isa ang Black Soldier Fly composting sa mga mas mainam na pamamaraan ng composting dahil pwede umanong ipakain sa kanila ang lahat ng uri ng biodegradable matter. Dagdag pa ni Magalong, nakikipag-unayan sila sa iba pang miyembro ng lokal na pamahalaan ng Bliss at maglalabas umano sila ng resolusyon para iurong ang una na nilang kasunduan sa proponent ng Waste to Energy Project. Samantala, para mapabuti ang pamamahala sa mga basura sa lungsod, magpapatupad sila ng bagong garbage collection scheme. Sa 4 na sandbox site sa lungsod simula noong August 5, nakasaad dito na ang mga recyclable materials lamang ang kanilang ikokolektahin tuwing Martes at sa ibang araw naman ang iba pang uri ng basura. So pinapastak namin lahat. Pati na rin yung bagong collection scheme ng recyclables. Implement na natin by Tuesdays sa 4 na barangays. We have here Bakaking Central, Lualhati, sa Gisad Central. So magkakaroon ng separate day for collection of recyclables. And we have 2 weeks ago nagkaroon kami ng meeting with the concerned barangay officials at yung mga recyclers. Dagdag pa ng alkalde, magiging istrikto na rin ang pamahalang panglunsod sa implementasyon ng proper waste segregation. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkalaman po, hindi ba kayo nagtataka kung bakit kinakagat ng mga atleta ang kanilang gold medal? Alam niyo po, ito ay naging tradisyon na sa sports, partikular sa Olympics, at ang pagkagat sa gold medal ay maituturing na symbolic.
Kaya naman po ini-encourage ng mga photographer ang mga atleta na kagatin ang medalya para daw sa mas memorable at iconic image. At naiugnay po talaga ang gesture na ito noong unang panahon na kung saan ay kinakagat po ng mga tao ang gintong coins upang malaman kung tunay ito o peke. Dahil ang totoong ginto po ay mas malambot at nagmamarka ang bite marks o kagat. Hindi po gaya ng ibang mga peking metal na matigas. However, in modern times, ang mga gold medals po ay hindi purong ginto kundi gold-plated. At ang pagkagat sa gintong medalya ay parang ika nga nila mas aesthetic ang picture ng mga atleta. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Narito po ang ating mga bagong kausi na sina Joe Senit Diniega. Yan, wait. Yan. Mula sa Bai City, Negros Oriental. Maraming salamat din po kay, paano rin ito sabihan? Okay, tumaas agad. Pakibaba ng sandali. Mamadali yata. Sylvessil. Ayan, from Cagayan Valley. Very challenging ang pangalan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, may lakad yung natin. Baba mo na konti. Brian. Yan. Evelyn Albarico, watching po mula Marinduque. Salamat po sa Diyos. Gayon din kay Sonny Armia from Lucena. Yeah. Kaya lang, ako po ay may babatiin lang. Nakalimutan ko nung nakaraan to, Monique. Happy viewing po kay Elsie at Lori Rodriguez, mga anak po to ni Fabian, tsaka yung kanyang asawa na si Joy. At kay Len Gloria, happy viewing din po. Ang pagbati naman ay mula kay Joey Maceda. Taga saan sila? Taga Quezon City lang yan. Project 4, Quezon City. At saka yung aking kaibigan na si Gary Lucin at si Rayleigh Walo, hindi Siyam, hindi 10, kundi Walo. Yan. Salamat po. Ito naman po ang ating mga kausi. Shoutout din po sa inyo. Si Sherwin De Castro, si Lynn Resoles Peralta at si Quizon Rebecca. Gayon din kay Michael Maninas, Reynaldo Casarilla at Jenica Arelian. Narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga awit 37:1 na nagsasabi, "Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Ay po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend!